Ay, isa mapagpalang araw sa ating lahat. Nako, ito, Senador Amy Marcos, no? Ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo po nagsalita na, no? At ayon po sa mga usap-usapan, wala daw po talaga sa usapan yung sinabi ni Amy Marcos dun nakaraan sa Monday, dun sa grandstand, sa rally ng Iglesia ni Cristo, no? Kumbaga, nabigla nga lahat na yung hawak-hawak niyang papel na kanyang saloobin na sinabi niya laban doon sa kanyang kapatid at hindi natin alam, pwedeng patotohanan, pwedeng hindi. Yan yung pinakamagandang hatol natin muna sa umpisa, no? Yung gigit na tayo. Hindi natin pwede sabihin na totoo sinabi ni Amy or totoo na tong hindi totoo sinabi ni Amy. Kasi iba dyan, si Auntie Claire at iba pang mga alyansa, ha? At pati iba pang mga loyalista, sinasabi, hindi totoo to. Huwag kayong magsabi na hindi totoo to. Kami nga, hindi namin sinasabing totoo ito Gitna kayo. Bakit? Wala pang investigasyon. Magpa-hair follicle test muna. Yan ang pinakamaganda para sino mapatunayan. Hindi mo pwede sabihin, ay, hindi totoo yan. Bakit? Mas marunong ka pa ba sa kapatid? May mas nakakakilala pa ba liban sa kapatid? Sige nga. Alam nga naman, pagsalitain mo yung nanay na si Imelda, may edad na 90 plus na yun. Di ba? Ngayon, eto nga po, sabi po ng spokesperson na nagsalita po, hindi daw po ito napagsabihan naman daw po si Amy ng organizer na ito ang mga dapat tema ng sasabihin, no? Pero hindi naman tinuruan ko sasabihin, no? Yung tema lang na transparency, yung pinaka-accountability, yung talagang walang pagsisira, no? Pero bagaman yung sinabi ni Amy, hindi pinuto, sabi kasi ng iba, ba't daw ang Iglesia ni Cristo hindi pinatayan ng mic? Gaya mo naman kay Trililing to. Si Trililing pinatayan ng mic si Cayetano no? Hindi ugaling Kristiyano po yan. Ang mga ANC hindi po gagawa niya kasi marami ako nababasa comment na dapat sa inyo, pinatayan nyo ng, kung talagang ayaw nyo pagsetayin si Amy, pinatayan nyo ng mic, sabi. O kaya dapat hindi nyo na inere. Aba, loko-loko. Hindi daw dapat i-ere. Ano tingin mo dito? Hindi live. Ang hilig talaga ng mga tong loyalista na to, bumalik sa nakaraan. Gusto nila future pasukin na. Oo. Gusto time machine ang gaganapan lagi. Gusto dapat pinatigil yung programa o kaya wag na inere sa programa. Bakit? Ang daming media doon. Nagsasaitan live yun. Yung ba AI? Kung sakali, wala nakakita ng video na yun, sasabihin AI na naman. Ganito kabulag tong mga to Hindi naman pwede putulin basta-basta yon kay Senator Amy. Kasi nagsalita na live yun Di ba? Ibig sabihin, ba't daw hindi pinatayan ng mic? Hindi papatayin yun, hindi ka babastos ang iglesia tulad ninyo. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Iba kasi bastos ngayon, eto, wala na nasabi na, pero gigit na tayo. Huwag yung sabihin na, ay, hindi totoo to. Kasi si Antique na pinapalitaw, hindi totoo to Di ba? Huwag yung sabihin yan. Patunayan yung hindi totoo. At si Amy naman, patutunayan na totoo. Ganun lang yon. Huwag kang one-sided. Ay, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Huwag ganon. Patunayan nyo. Na, ano yon? Hair follicle. Aba, may lumabas. Sabi ba naman, nagyayaya ka ng hair follicle test kay Pangulong PBBM. Bakit yung amo mo dati? Kasi may lumabas na parang kay Harry Roque, na sinabi ni Harry Roque, pag hindi nagpa-hair follicle test, ibig sabihin addict na yan si BBM, sabi. May sumabat, yung dating sinabi daw ng Pangulong Duterte, na hindi pwedeng pilitin ng isang presidente na magpa-hair follicle test. Ganon ang reklamo nila. Hoy, wala tayong pakialam kay Pangulong Duterte dati. Palagay natin, sinabi ni Pangulong Duterte yun, na huwag pilitin ng Pangulo na magpa-test. Siya may sabi nun, hindi sabi ng taong bayan yun. Ang totoo, dapat kayo ang sumunod sa taong bayan kasi taxpayer, nagbabayad kami sa pamagitan ng tax namin. Kaya nga, di ba sabi, kami ang boss nyo. Kung sabihin namin, Junior, magpa-hair follicle test ka, bakit ayaw mo? Sasabihin nyo, bakit si Duterte dati hindi nagpa-hair follicle test? Bakit dati si Duterte hindi nagpa-drug test? Ganoon din kami. Ano yan? Porket hindi nagpa-drug test yung nakaraang Pangulo, kaya ganoon na rin kayo? Ang hilig talaga mangumpra ng mga to, no? Kaya dapat huwag kayong DDS. Huwag yung sabihin DDS kayo. Kasi ang mga to, ang kaya lang kalabanin mga DDS. Mga kapilosopuhan pa.
Pero kapag neutral na tulad ko, hindi nila kayang butasan kung saan sila lulugar. O kaya talo lagi sila eh. Walang patutunguhan eh. Kumbaga nilikha sila para sa DDS lang kalabanin. Yun lang ang buhay nila sa ngayon ha. O, eto po, bago tayo pumunta dyan sa usapan na yan, ha? Doon kasi sa usapan na yon, mga kamunti, talagang si Aimee maluha-luha. Nandoon ako personal. Si Aimee 70. 7-0 ang edad niya. Sa tingin mo maglolo ko to? Sa tingin mo para ito ay gumana pa sa kanyang political career? Sa tingin mo? Sige nga. 70 na to si Aimee, 68 si BBM. Di ba? Damahin nyo para makasigurado kayo sa sinasabi niya, magpa-hair follicle test nga. Yeah. O, bago yan. O, eto, Montulfo, iginiit na sinira ni Aimee ang pagsisikap ni Bongbong na ayusin ang reputasyon ng kanilang pamilya. Nasira yung pangalan Marcos. Ang una, akala ko maisasalba ni Marcos Jr. ang pangalan ng kanilang pamilya. Mas lalong sinira nung pumunta sa entablado ni Aimee. Nadudulas talaga sa bibig niya matandang to, no? Talagang hindi siya nag-iisip, no? Akala niya ang galing-galing niya, no? Diyan kasi sa pananalita po, diyan ang una nababasa ng tao, yung laman ng puso. Bukod sa kilos at sa gawa. Diyan nalalaman ang laman ng puso ng tao sa panamagitan ng salita. Sabi ni Tulfo, Montulfo, iginiit na sinisira ni Aimee ang pagsisikap ni Bongbong ayusin ang reputasyon ng kanilang pamilya. Bakit? Ibig ko palang sabihin niya, ang pag-upo ni Bongbong para ayusin lang ang pamilya niya. Ha? Ganun ba yun, sir? Sir, wala kaming pakialam kung maayos pamilya niya o hindi. Kaya kami binoto namin si BBM dahil para ayusin ang bansang ito o maibsan man lang ang pagkasira ng bansang ito. Nakakala namin, katulad siya ni Marcos Sr., hindi pala ang layo-layo. Hindi ba? Ang dapat nagsasabi, binoto niyo yan eh, o wala kang magagawa. Aba, kapal na mga pagmumukha ng mga ano to. Oo, ang kapal ng mga pagmumukha. Binoto daw, dapat pagtiisan. Sino may sabi sa'yo na pag binoto ko, pagtitiisan ko? Sino ka para utusan ako? Ibig ko pala sabihin, pag binoto ko yan, touch move, walang bawian. Ang lupit ng mga to. Ibig sabihin pala, pag yung tao binoto ko, tapos binastos na pamilya ko, binastos na ako, ay, ayaan mo yan, binoto ko yan eh, pagtiisan natin. Ganun ba yon? Ganyan sila, ganyan mentalidad nila. Ewan ko ba, bakit sa panahon ngayon, ang daming tanga, ang daming bobo? Ang daming nag-iisip, di nag-iisip. Ako may duda ko kung bakit eh. Sa kinakain eh, sa lifestyle eh. Oo. Tingnan mo yung kinakain. Dati, ang mga restaurant, wala namang 24 hours masyado. Tama? Year 2010, mga ganyan. Bihirang-bihira. Pupunta ka pa sa malayo. Mag-jeep ka pa para punta mo lang yung restaurant na 24 hours. Tama? Ngayon, hindi. Kada lugar may 24 hours na eh. May mga convenience store na eh. Di ba? Puro chemical ang kinakain ng tao ngayon. Wala nang development ng utak. Kaya hindi sila nakakagawa o hindi sila nakakapag-isip. Makapag-iisip lang sila pag bumaba na yung panahon. Dumaan na yung mga 1 linggo, saka lang sila nagsisink yung utak nila. Pero doon mismo sa on the spot, di sila nakakaisip. Bakit? I-search nyo, nakakahina ng utak yung mga junk food, pati yung mga restaurant ng mga 24 hours, mga junk food kung tawagin. Kaya yan, mga kabataan ngayon, pati iba tatangan na eh. Dito, real talk tayo, hindi lahat ha. Real talk tayo. Kaya mahihina ulo ng mga tao ngayon eh. Hindi nakapag-iisip ng tama. Hindi na alam kung ano yung unawa at yung unawa sa tama at mali. Hindi na alam ng taong bayan yun. Kailangan pang katulad ko o katulad namin na buksan sa isipan ng mga nabubulag na nalilito sa nangyayari sa pamamagitan namin na nabubuksan nyo ng kaisipan nyo. Diba? Kaya pala upo si Duterte para lang sa si BBM para lang silinisin ng pamilya niya. Sarcastic ang sinasabi niya. 'Di ba? Nasira yung pangalan Marcos, sir. Doon pa lang sa pag-upo ni Marcos Jr. ay ayos naman sa simula eh. After mga 2 years and a half, nasira na siya eh. Lalo pa ngayon. Bakit? Hindi si Aimee ang sumira. Si Junior ang sumira ng pangalang Marcos. Sir. Kaya nga nanalo si Junior eh. Nitong June 2022 ng May eh. Dahil 31 million ng boto, di ba? Karamitan doon kay Sara. Kaya siya nanalo, sir, kasi niya, yung gawa ng senior na alala ng taong bayan, na kahit ganong katindi ang senior dati, may narami talagang nagawa sa Pilipinas. Napaunlad ang bansang Pilipinas ng Marcos Senior.
Akala namin, ganun din si Junior, sir. Kaya yung napatunayan namin itong 3 taon nakalipas, ang daming kurakot at napakahinang leader at hindi niya nagagawang pangunahan, sir. Nakakalimutan yata ang presidente siya na dapat trabaho niya manguna. Pag may mga taong hindi ma-resolba, halimbawa sa Senado, hindi na ma-solve yung problema, katulad ng pag-cancel ng passport, katulad ng pagtawag kay Martin sa Senado, hindi matawag-tawag ng Senado, nagkakagulo sa interparliamentary court ni Boy Tago, ni Boy Pepsi, no? Hindi na magkadali-dito. Sino dapat mangilam? Sa panahon ng Duterte, alam mo, nangingialam si Duterte. Ayaw mo, bibigyan kita 5 araw. Pag wala ka sa 5 araw, pasensyahan tayo. Pupunta yun, sir. Pupunta yun. Yan kasi wala ang mga pinklawan sa mga loyalista. Wala kayo niyan. Di ba? Kung sa panahon ni Moises na buhay kayo, tututol, ito mga pinklawan, mga pinklawan, pati mga loyalista, pag nabuhay sila sa panahon ni Moises, uusigi nila si Moises, sasabihin nila, Moises, ba't mo hinati ang dagat? Namatay tuloy yung mga tao. Human rights. Ganoon nila yan. Hindi, sasabihin naman ni Moises, hindi, kaya ako hinati dagat para makaligtas kayo. Para makaligtas tayo lahat. Pag hindi ko ginawa yun, mamamatay tayo. Hindi na, kahit na pagpatay pa rin yun. Yung ginawa mong paghati ng dagat, pagpatay pa rin yun. Huwag mong gagawin yan. Yan ang mga pinklawan. Kaya yung mga kriminal, ayan na, naglalabasan na. Si Moises ginawa yon para makatakas sila, para sa bayan nila, ligtas. Yung bayan ng Israel, yung panahon na yun, para ligtas. Diba? Ganun din, ano ibig sabihin ko, palitin mo ng todo-todo. Ganun din ang ginawa ng Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinoteksyon niya na ang bawat sambayan ng Pilipino sa mga adictus, benedictus, sa lahat ng mga mapapagsamantala, mga rapist o anuman, lahat ng kasalanan, pinoprotektahan ni Duterte kahit siya ay mapapasama. Bagay na hindi naiintindihan ng mga pinklawan ng iba at ng mga loyalista. Ika, mamamatay tao ka. O tignan mo sa kalagayan ngayon sa Pilipinas. Ano na? Lalabas ka, sunod-sunod na ang krimen. Dun, naglakad lang doon, hinold up, sinaksak, patay. Yeah? Ganyan na. Kayo nga, walang takot na ang kriminal ngayon. Paano ba takot? Kayo naman takot sa mga pinklawan? Sa mga pinklawan, sa ibang pinklawan? Puro bunganga lang, walang maibuga? Puro nagmamasid lang. Nagmamasid lang kami. Puro pagmamasid lang. Pero may ambag sa bayan ng mga salitang mabibigat na para magbagong Pilipinas, wala kaming narinig kahit 1% man lang sa bibig nila. Tama, mali? Dapat katulad ni Duterte, tama, ang dami, gumising kayo, ang dami ng krimen ngayon, walang takot ang kriminal ngayon, wala silang takot mga kababayan. Wala sila, ano katakutan nila? Bakit? Nagkakagulo gobyerno yung Pangulo nga, hindi mapapauwi si Saldi. Di ba? Walang takot sa ginagawa ngayon ng mga tao, ng gobyerno. Di ba? Ano ibig kong sabihin ng lahat ng ito? Noon pa lang, Montulfo, sir, makinig ka. 3 years ngayon, pangit na ang imahe ng Marcos dahil sa ginawa ni Junior. Na weak para sa akin. Ang ginawa ni Amy, mas napaganda pa nga Bakit? Payo ng isang kapatid na tunay, hindi para sa magandang ambisyon. Di ba? Umuwi na tayo. Ano ibig sabihin nun? Sige nga, awa, puso ang umiiral na doon, sir. Hindi na politika. Sabi ni Boy Tago, politika daw nakikita niya. Bugok, tumanda ka na kasi sa politika, wala ka na iambag sa Pilipinas. Bugok! Di ba? Pati si Boy Pepsi, wala na iambag sa Pilipinas itong mga to. Kaya gaya na sabi niya, mga politika. Si Boy, mga boy, politika. Nakikita ko dito, politika. Di ba? Kapal ng mga muka. Pati yung Claire. Ano siya sabi ng Madam Claire na yon, ni Auntie Claire na yon? Siya sabi niya, ang Pangulo, nagtatrabaho lang? Pag nakukorner na siya, laging pinagkita trabaho lang. Parang walang pinagkaiba dun sa halimbawa ganito. Nagkakagulo na. Bibigyan ko kayo senaryo, May isang lugar kung saan nandun si BBM. Halimbawa lang, senaryo lang, kunwari lang, sorya lang. Andun si Junior. Nagkagulo bigla lahat. May basagan ng bote lahat. Talagang gulong-gulong talaga. Tapos, may nakakita ng mga isang pamilya. Uy, Junior, anong ginagawa mo? Awatin mo sila.
Sisingit si Madam Claire. Ang Pangulo, nagtatrabaho lang. Huwag niyong istorbohin. Pangulo, magtrabaho ka. Ganun-ganun si Junior, ganun-ganun si Junior. Alam mo yun, na-imagine mo, kapraningan, di ba? Parang kaplastikan. Sa gitna ng delubyo, sasabihin mo, natatrabaho ang Pangulo? So, madaling salita, wala siyang pakialam sa nangyayari sa isyong binabato sa kanila. Ang Pangulo, nagtatrabaho lang. Kada speech niya, lagi niya sinasabi, ang Pangulo, nagtatrabaho lang. Ganyan. Alam namin, nagtatrabaho lang. Pero gampanan naman yung mga dapat gampanan na pakialamanan niya, yung mga pakialaman. Alimbawa, yung pag-usad ng kaso ng mga flood control na yan, bakit di niya pakialaman? O bakit kasali ba siya dyan? Hindi naman, di ba? Sabi niyo, o ba't ayaw niyang pakialamanan na? Di ba? Ano yung pangingilam na sinasabi ko? Ito, bibigyan ko example. Una, yung saldi dati, hindi niya mamakansil ang passport. Taong bayan nagsasabi, Pangulo, cancel nyo na yung passport niya, mapauwi na dito yan, mapaharap sa hearing. Tulad si Alice Guo nga, nahuli nyo eh. Tebes niya eh, nahuli nyo eh. Napauwi eh. Bakit yung saldi hindi nyo mapauwi? Nung nagsalita si Saldi, saka lang kayo kumilos. Bakit? Laban na sa inyo? Yung hindi pa laban sa inyo, gusto ng taong bayan eh. Eh bakit nyo parang kinukuha nyo na ang bilis-bilis nyo? Pwede naman pala may bilisan. Oh, ano yung pangalawa? Ha? Nagkakagulo sa Blue Ribbon, huminto si Boy Tago. Kung ikaw, Pangulo, hindi mo pababayaan na huminto ang Blue Ribbon. Bakit huminto yan? Pangulo ka na eh. Yan. Bakit huminto siya? Pang-delay yun. Tamo, anong nangyari? Nagka-delay-delay. Napatawag ba ni si Boy Tago, bumalik sa Blue Ribbon. Napatawag niya ba yung pumirma ng notaryo? O palagay natin hindi siya pumirma, no? Hinarap na ba niya sa Senado? Hindi pa rin. Bakit? Kasi yun ang susi eh. Napapatutuhanan na totoo si Orly. Huwag patutuhanan, dapat peki yon na notaryo para manatiling si Marcoleta peki din. Tapos sisilipin nila si Marcoleta doon sa sose. No, habang ginagawa yung niluluto yung mga ganyan. Hindi ba halata? Di ba? Ganyan lang nangyayari. O sige, palagay natin, no, sa sose ni Soke ba? Sose. Ni Marcoleta, no? Talagang hindi siya nag-declare, no? O sige, panagutan niya. Ano kinalaman no sa flood control? So, ibig ko palang sabihin, wala lang pakialam si Marcoleta dapat kasi may sose siya? Ha? Marcoleta, wag ka nang mangilam sa flood control investigation kasi ikaw nga, yung sa'yo, hindi mo mapakalaman yung sose mo eh. Gano'n naman kaisipan ng mga to. Kung silipin din namin si Lacson, lahat ng kasalanan nyo, silipin din namin. Di wala lang mag-iimbestiga, lahat may kasalanan. Natural. Lahat ng tao nagkasala. May pagkakakulang. May kasalanan sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nun, yun na ang pipigil at yun ang gagamitin nyo para pigilan siya na wag nang ituloy ang mga investigasyon at wag nang maniwala sa mga sasabihin ng tao na yon. Ang tawag sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Tama, mali. Diba? Ito lang pinakamagandang programa na napapanood nyo sa lahat eh. Yung sa akin eh. Diba? Real talk to, wala akong tinutukoy to, in general lagi sinasabi ko. Diba? Kasi biblical, aral tayo sa Biblia. Kaya lahat ng sinasabi ko dito, biblical niya, kung tutusin eh. Hindi ko nilalagyan ng talata, no? Maiwan natin yan. Ayan, Isang boomerang nuclear ang pinasabog niya. Ano mang sasabihin pagkatapos ay watusi. Totoo lang. Alam niyo yung watusi, kinakaskas? Yung pik, 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 pik. Ang liit ng paputok nun, di nakakabingi yun. Nuclear, Nuclear ang pinasabog. Yung mga sasabihin niya, wala nang kwenta yan. Totoo naman eh. Pasabog to. Huwag niyong maismulin to. Huwag niyong pagtawanan to. Dahil pag nalaman totoo ito, sa bandang huli pagbaba ni BBM, halimbawa, nalaman totoo ito, mapapahiya lahat kayo. Sabihin ko sa inyo, may kaso pa kayo kapag kabibintang nyo sa mga INC. Totoo lang. Ang dami nyo pagbibintang sa INC, kesyo magdadala daw ng bomba doon, o kesyo ganyan daw, yung nasa Canada, fake news. Huwag nyo paniniwalaan nyo kung ako sa inyo. Dadaling kayo sa kasamaan nun. Lahat ng sinabi nun, fake news. Sabihin ko sa inyo, biruin mo si Amy daw, kabit ni Duterte. Sabihin niya, talagang tinasabi niya, INC daw manggugulo, BBM resign. Hindi naman pala ganun gawain ng INC. Di ba? Sure daw siya sa puting kabayo niya. Di ba? Ginagamit niya lang puting kabayo para iwas siya, kuwari di siya sinabi. Pero siya din yun. Di ba? Mali pa yung tagline niya. Sapagkat
kung mapapanood nyo na, sapagkat pag may sayad, laging high blood. Saka nakakita pag may sayad, may high blood na. Low blood nga yun eh. Bugok. Tignan mo, doon pala sa tagline niya, fake news na siya. Pag may sayad, laging high blood. Saan niya kinuha yun? Ka-abnormalan yun, ka-abnormalan. Yung ganung tagline. Pati ba naman abnormal na tao, dinadamay niya. Diba? Maraming taong hindi normal. Abnormal ang tawag, dinadamay niya. Di ba? Walang puso yung tao na yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Di ba? Sapagkat pag abnormal, laging, pag may sayad, laging high blood. Wala ako nakakitang may sayad, may high blood. Mag-search ka. Pag may depresya ang tao, kadalasan low blood. Bakit? Ang daming pang-relax ang iniinom niyan. Yung ugat niyan, dilate lagi, buka lagi mga ugat ng mga yan. Kasi may pampabuka ng mga ugat yan. Kaya na-high blood kasi sumisikip yung ugat. Kaya nga iniinom natin vasodilation, pangpabuka ng ugat yon. To dilate mga nerve. Pag bumuka, hindi ka na low blood. Hindi ka na high blood. Pag sumigip ulit, high blood ka na ulit. May mga kadepresya sa pag-iisip eh. Nakabuka lagi ugat ng mga yun eh. Paano ma-high blood yun? Siya may topak. Huwag kayo maniniwala doon. Pinapakalat ng mga fake news laban sa mga inosenteng tao, katulad ng mga INC member. Diba? Maiwan natin yan. Painggan natin to ang message ni spokesperson ng INC na si Brother Edwin Sabala. Pero dito muna tayo kala Antoning Taberna. Nabigla doon sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. Hindi tungkol sa hanggang bago umakyat pa na si Senator Amy Cumbachero, nire-remind siya na stick with the topic Ang topic ay General Appropriations Act lang. Budget yung ibang lang. mga speakers dito mula pa kanina at pati mga speakers kahapon ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, papabagsak sa gobyerno. Totoo nga ayaw ng INC na pabagsakin ng gobyerno, hindi ganoon ang layunin. Hindi ganoon ang layunin. Umuo naman daw. Umuo naman. Kaya lang, yung pala mismo laman ng kanyang speech. Kaya nakasulat. Ang nangyari kung Bachero, nung pagkatapos nung speech, hindi naman siya binastos, hindi naman siya pinatulan. May video pa nga na kinakamayan siya nung mga nandun sa rally hanggang sa makababa siya. Pero yun respeto. Respeto na lang yun. Tapos hindi siya papatayin ng mikropono doon. Baka sabi ng iba, ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Hindi gano'n kasi kababasa sa mga INC tulad na sinasabi nila. Yung mga ugali ng Iglesia ni Cristo yung gano'n. At hindi maganda. Kahit sino ay hindi magandang gawin yun. Yung bigla na lang papatay. Inimbita mo para magsalita tapos papatay. Ang mikropono. Ano nangyari? Wala, nandun na on the spot na sa sinabi ni Amy. Po, pagkatapos nun ay baklas na, uwian na. Kasi baka biglang yung ibang na-agitate doon, gamitin pa yung mapayapang pagtitis. Yun, tama ko rin. Kasi yung pag-announce po ni Amy na tungkol dun sa kapatid niya, take note muna, hindi ko siya sabing gumagamit si BBM. Wala akong siya sabi niyan. Hindi ko rin siya sabing totoo yung sinabi ni Amy. Ang sa akin lang, para matapos ang issue, magpa-hair follicle test. Yan ang aking stand. Kung ayaw niya, okay. Walang problema. Pero naipaliwalag ko sa ibang nakaraan ko na pag ayaw talaga, questionable. No? Pero eto po, kaya po yung INC siguro, sabi niya, ma-agitate yung mga tao. Alam mo, nagseta si Amy yan, ng gano'n kasa. Yung sinabi kasi ni Amy, ano yun pasabog yun Sabi niya ni Robin Padilla, ni Senator, nuclear yun yung pasabog na yun Ibig sabihin, may pwede maidulot yun ng agitate, yung galit ng tao. May mga kasama ang INC doon, di ati alam kung sino kasama doon. Baka sobrang galit, din ng nangyari kay BBM. Sige, magtawag tayo, sumugod tayo sa Malacanang. Madadamay ang INC. Malay mo, may magpanggap doon na magsuot ng, kasi may mga nagbibenta ng t-shirt doon na INC for Peace, INC Transparency for Democracy. Binibenta yung mga bracelet, mga pin, daming binibenta Di ba? Baka bilhin nila yon, nagsuot ng gano'n, sumugod, INC credit. Di ba? Kaya tama ang pasya ng leader ng INC na talagang matalino na siguro napagpasya na stop na.
Sa akin lang, batay sa sinabi ni Taberna. No? Oh. Take note nga pala bago tayo magpatuloy. Doon sa mga nagbibenta sa INC ng mga t-shirt, patin, kino-question nila, ba't daw binibenta yun? Akala ko ba libre? Tangi, bugo ka talaga. Kaya binibenta yon. Yung iba kasi, hindi na nakakuha yung mga biglang sumama. Kasi day 1, day 2, day 3 yun eh. Ang alam nila eh. Di ba? May mga biglang sumama. Ay, Martes na lang ako. Lunes na lang ako. Linggo na lang ako. Alam ka naman pag Monday suot mo, ikaw, halimbawa kapayag ka, Linggo, umaga, madaling araw pala pumunta ka, suot mo maghapon magdamag. Amoy pawis ka. Wala naman labahan doon sa hotel. Hindi ka naman, minsan wala, doon sa luneta, mga natutulog sa tent, wala naman labahan yun. So, susuotin mo kinabukasan yon? Pwede, kung di ka masyado napapawisan. Pero, kadalasan, amoy putok, amoy asim na yung, ako nga eh, pag amoy ko, medyo may amoy araw na yung t-shirt ko, may pawis na eh. O, anong ginawa ko? Bumili ako sa gilid ng t-shirt. Pabili po, magkano? May 150, may 170, depende sa kung may collar dito, may depende yon. Oh, hindi kasi kayo nag-iisip. Kaya yung sabi yan. Bumili. Di nabentahan pa yung titinda, yung kapatid, dun sa Iglesia ni Cristo, nabentahan pa. Oh, sa amin mga titinda na hindi naman iglesia, nabibili din yung mga pin. Oh. Di ba? Hindi ka naman nakasuot ng pang-rally doon, kahit nakapulang t-shirt ganito, maglalagay ka ng pin. Maglalagay ka ng pin. Para matanda nag-rally ka. Kasi baka palayasin ka doon kung ikaw baka hindi ka naman sumisingit ka lang doon. Di ba? Oh, tuloy tayo. Inumpisang mapayapa. Napakaganda naman nung. Kita nyo naman, napakalinis nung luneta. Pag-alis ng mga kapatid, uwian na. Baka kasi may magsamantala at biglang may magsisigaw doon na tara na sa Malacanang. Yung mga gano'n. Totoo yun. Naagapan kagad ng INC. Ang galing ng INC talaga. Salamat sa inyo sa nagbunga yung rally nyo. Ang dali-daling mag-aya. Hindi. Kaya inagapan ng pamamahala ng iglesia. Uwian na. Opisyal na pahayag ng Ito, opisyal na pahayag ng iglesia sa pagkatapos ng rally. Yeah. Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Kasi parang dito kasi lumalabas, tila nagsinungaling si Amy sa niya. Kasi ang usapan talaga dito, tungkol lang sa topic ng INC dun sa tema. Pakinggan nyo. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control projects sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage kapwa lokal at international na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila noong Linggo, Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa. Ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon.
Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful, orderly, at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang National Government at ang Manila City Government. Lubos po naming pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Tama. Kaya sa ibabaw ng Ang panalo di lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. tama. Kasi alam niyo bakit? Ito kasing rally ng INC, hindi lang basta to para sa benepisyo ng bansa. Benepisyo rin to ng mga kapatiran sa INC na alin? Mas napatunayan ng isa't isa na ganun sila kaisahan. Umulan, umaraw na mainit, biglang umulan. Hindi natinag ang INC. Kung ito yung sinasabi nilang binayaran tita 3,000, hoy, mali yung datos ng media. May mga tao sa puno, sa Kalaw, punong-puno yung Kalaw Street. Yung Burgos Avenue, punong-puno rin kabila ng grandstand. Punong-puno, haba ng Ross Boulevard, ang daan niya, yaba. Puno lahat yon. Ngayon, pati sa mga street ng Mabini, sa lahat ng street papunta sa Supreme Court, may mga tao din ang dami. Kung susumaw mo yung lahat na pumunta doon, isang araw pala 1 million na. Pangalawang araw, 2 million. Bali 3 million lahat ang hindi pumunta. Hindi sabay-sabay kasi yung iba umuwi na eh. Linggo pumunta, Monday umuwi na. May kapalit na naman ng mga ibang hinati-hati. Kasi kung lahat, buong Luzon kasi pupunta doon eh, ng mga iglesia eh. Kung lahat pupunta doon sabay-sabay, buong Luzon pera Palawan na, pera Mindoro, pera Marinduque, pera yung mga nasa sobrang norte na, no? Kasi sobrang layo na. So, ibig sabihin, gitna lang ng Luzon ang pumunta doon. Ganong karami na. Hindi pa buong Pilipinas yun, ha? Diba? Ibig sabihin, at ang sumama lang doon, ha? Halimbawa, sa isang lokal, tansya ko, ha? Ang number nila sa lokal nila, ang dami nila 2,000. Ang sumama lang doon, mga 400. Kasi iba may mga sakit, high blood, bantay sa bata, may pasok, may trabaho. Iba, alam niyo na, di ba? Madami hindi pwedeng hindi nakasama. Pero hindi pa kabuuan ng INC yun. Ibig sabihin, napakadami ng INC sa buong Pilipinas. Di ba? Napapalibutan na. Pustahan tayo, kahit na kamag-anak nyo, may INC yun. Di ba? Ganun yun. Ibig sabihin, anong ibig ko sabihin, ba't kinukwentong lahat ng ito? Hindi mababayaran ng INC. Sa dami ng member nila, abuloy pa lang, bilyon-bilyon na siguro yan. Paano mababayaran? Baka bigyan pa kayo ng pera ng member niyan. Mababayaran? Ha? Sige mo nga, sa init at araw, babayaran mo, saka 3 milyon na mga pumunta. Sa 3,000 na lang, ilan na? Kulang-kulang 10 billion yata, 10 billion. Tapos libre pagkain pa lahat. E di mga 20 billion, pati bus, mga 30 billion. Gagastos ka ng magbabayad ka ng 30 billion? Ha? Sinong politiko daw si Sara? May 30 billion ba si Sara? Ang mga Duterte, billion na V. Sinong ungas na magbabayad ng ganun? Di ba? Sa panawagan, hindi naman, okay sana kung panawagan BBM resign hindi, ang ganda ng panawagan Yung ba binayaran? Di nagalit sana yung politikong nagbayad nun. Uy, binayaran namin kayo, bakit di BBM resign? Common sense. Magkakain kasi kayo ng mga gulay, wag junk food. Wag mga 24 hours na pagkain. Kaya nabobobo na kayo Maraming salamat po. Kapatid na Edwin, mayroon lang po kaming ilang katanungan. Ito, Una po, si Amy na. dumalo po sa rally ng Iglesia ni Cristo at ang iba ay nagsalita pa nga sa harapan at kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Ano po ba ang nililiwanag sa lahat ng gustong magsalita, ka Edwin? Maganda pong naitanong niyan, kapatid na Jen. Ano po? At ang totoo, yung sagot dyan nakapaloob doon sa unang press release na inilabas ng iglesia tungkol sa kilusang ito. At nais ko lang ipaalaala sa mga nanonood sa atin ngayon. Ano po? Ka Edwin. Noon din pong Nobyembre 13, sinabi na namin na ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang nais sabihin ay kaisa po ng panawagan namin, tatanggapin. Alam ito, tanggap ito ng lahat ng nagpasabing nais nilang sumama at magsalita sa rally dahil Inimbita man o hindi pumunta doon, basta ang sasabihin doon, hindi laban sa gobyerno, hindi laban sa yung destabilization na ba tawag doon?
destabilizer o obstructionist, hindi ganon. Napakahalaga po ng ipinananawagan ng mga nagtitipon doon at alam na alam po iyan ng mga naririto po. Yung justice, yung accountability, yung transparency. Yo, justice. Di ba? Justice, hindi justice, di ba? Yun ang siya pa. May mga karatula na nga eh. Lahat ng t-shirt niya, transparency. Kayo naman. Di ba? Nakakatawa nga lahat. Ano maniwala ka? Ang layo-layo ng Pasay, di ba? Layo ng Pasay, mga street ng Pasay sa Grandstand. Pati ba doon yung mga parada eh. Andun yung mga iglesia ni Cristo, dami. Oh, hanggang, maniwala ka, hanggang Paranaque eh. Hanggang Sukat eh. May mga iglesia ni Cristo makikita mo sa mga coffee shop eh. Totoo, ang dami. Hindi na, lahat eh, sabi pumunta lahat doon kasi pagkakaisa nila yun eh. May binayaran? May binayaran bang ganun? Kayo naman. Utak nyo binayaran ni Lucifer. Diba? At maging yun pong peace. Ganun din ay upang matiyak po na walang ipananawagang labag sa konstitusyon. Kaya yun ang kasagutan sa tanong na iyon. Ayun. Pero kapatid na Edwin, siguro ito ay isang katanungan na hindi lang kami, mas maraming nagtatanong at mas gustong malaman nila ang kasagutan. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? Napakaganda pong Kaya, katanungan. pahinga nyo, ha? Palagay ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan. Kasi sabi nyo, script ni Marcoleta to kay Amy, pati yung INC, pahinga nyo. Ano yan sa mga nanonood sa atin? Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Labas sa pinag-usapan. At hindi rin totoo na pinatayan ng mic. Sabi nila, dapat daw patayan ng mic si Amy. Hindi totoo yon. Hindi gagawin ng INC yon. Bakit daw kung di daw totoo? Sabi ang dami nag-share eh. Kung di daw totoo na talagang hindi kasabot si Amy ng INC, ba't doon di nyo pinatayan ng mic? Kabastusan kasi yon. Senador pa rin yan. Huwag nyo itulad sa inyo. Ang babastos kasi ninyo. Kayo mga ibang pinklawan sa mga loyalista. Noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Edwin? Well, Ito yun. Doon sa temang yun, mahal ni Ivy ang bayan. Andun nakalakip sa kwento na yon, pagmamahal niya sa kapatid niya. Payo. Hindi yun para, wala siya sinabi si Ivy sa laman ng sinabi niya. Wala sinabi doon na kagalitan natin kapatid natin. Ibaba natin kapatid ko. Walang ganun. Payo yun ng kapatid na sumabog sa puso ni Amy. Bakit anya, pamilya hindi tinago? Pakialam nyo. po, sa alang-alang sa lahat ng mga dumalo, doon po sa ating rally, ano po ang mensahe sa kanila, Edwin? Salamat po sa pagkakataon. Sa lahat po ng mga kapatid na dumalo, maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po ang napagod, pero sa kabila noon ay masigla pa rin po sa pakikilahok. Napatunayan natin na kahit mainitan o maulanan tayo, handa tayong iparinig ang boses natin. Sana yung Iglesia ni Cristo talaga maulanan, bumagyo, magyelo, talaga sumasamba sila. Kaya yung hindi na bagong bagay sa kanila yung rally na yan. Alang sa mga hindi pinakikinggan at alang-alang po sa mga naaapi. Kaya sa dulo nga po nung statement na binasa ko kanina, nais kong ulitin po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson, ang lahat ng kapurihan sa ating pong Panginoong Diyos. Yun. Ito, painggan natin si Amy Marcos. Yung ipagpapatuloy natin yung mga hindi napakinggan ng iba, no? Painggan natin 'to. Oo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang Ako nakikita ko makinig ka Boy Tago, tsaka Boy Pepsi, tsaka iba dyan sa inyo mga pinklawan. Ang layunin ni Amy para hindi politika. Naramdaman ng lahat yung sinasabi niya, sincere talaga siya.
may pagmamahal ako nakita. Nangibabaw ang pagmamahal, hindi paninira. Tandaan yan. Damahin nyo naman, buksan naman yung puso nyo. Yeah? Nangibabaw ang pagmamahal kay Amy dito. Lagayan niya. Pero Pasensya na kayo, sumasakit na naman sinus ko rito. Kaya medyo... pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita? Tingin ko, dapat talaga to pa-hair follicle na. Mabigat ang sinabi niya. Naririnig, kakaiba na siya magsalita. Kakaiba talaga magsalita, napansin ko. Utal-utal na. Hindi na makapagsalita masyado. Oo. Hindi ka tulad dati, gobernador siya ata noon, o senador. Ano siya eh, parang si Sandro siya magsalita eh. Ngayon, iba na eh. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. Mahina pagkaganto, hindi ko alam kung sino papatakbo ngayon ng Pilipinas. Ito, tsorya ko lang ha. Kung ganito nakahina ang presidente, tsorya lang ha, hindi ko sinabi totoo to. Sino na papatakbo ngayon ng presidente ng Pilipinas? Kung mahina siya mag-isip, hindi siya effective eh. Sino na ang nagpapatakbo ng Pilipinas pala kung siya ay mahina na? Kaya ba niya mag-isa? Tingin ko parang hindi eh. Hindi eh. Hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita. May mga ginagawa kasi syempre, presidente ka. Talagang tungkulin mo, nasa mandato mo, na gumawa, may mga building, may mga tulay, dadalo ka pag may bagyo, natural yun. Pero yung para sa Pilipino, wala akong maramdaman. Sino kaya nagpapatakbo ngayon ng Pilipinas kung talagang mahina na siya? Utak niya. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente, habang Sino ba yun? Si Romualdez ba yun? nilululong siya ng Hindi, totoo lang ha. Si BBM, binabastos ng buong Pilipinas. Hindi naman buong Pilipinas, iba binabastos. Okay lang. Pero pag si Romualdez na nagsablita, kinakastigo nila. So, mas nakikita ko, mas makapangyarihan si Romualdez kaysa kay Marcos ngayon. Ano ibig sabihin nito? Kasi nyo, si BBM kahit murahin mo, tahimik. Yun ang bilib ako sa kanya. Yun lang, doon ako bilib sa kanya. Pero isa pag sinabi mo, imbestigahan si Romualdez, ayan na, kakasuhan si Marcoleta, kakasuhan si ganyan. Iba na. Mahuhuli na si Saldi ngayon, dati hindi. ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Ito hindi sumabog si Amy dahil sa politika. Sa nakikita ko, matagal lang hindi pinapansin ng kapatid niya si Amy sa hindi ko malamang dahilan. Hindi niya pinapansin na kagad. Ito, makikuro mag-iisan na, mga ilang buwan na hindi na pinapansin. Kaya si Amy siguro sumabog na sa galit. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon. Ako, naunawaan kita kasi may mga pamilya ako na namatay na addict. Naunawaan kita, ma'am. Sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap
kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon. Kawalang Napabayaan na ang Pilipinas. Kung talagang presidente ka, isip-isip kayo, presidente ka, napabayaan mo ang Pilipinas. O sabihin natin ito, sinabi ni Lacson na hindi may nakapirma sa kanya, pinabayaan niya yung, ganun siya kaengot. Hindi ko siya sabing engot siya, ganun ba talaga siya, tatanong lang ako. Nalulusutan siya, 3 years na bago niya nalaman na may mga ghost project. Natuklasan pa, wow! Wow, Madam Claire, natuklasan pa pala after 3 years. Siya nakatuklas. Di ba? At ito pa, siya pumirma ng budget. direksyon at maling-maling mga desisyon. Kaya maling desisyon, maaaring totoo. May katotohanan sinabi ni Amy na siguro baka totoo. Na, kasi maling desisyon na nga. Eh, yung mga chowing ko dati namatay sa drugs, hindi mo na makausap eh, maling desisyon na eh. Oh, pero yung tito ko, magsasaing siya. Dapat yun, di ba yung sa sinaing tubig, ganyan nakakonti? Pag depende sa tatakalin mo. Hindi, magsasaing siya, ang tubig, ganyan karami, oh. Ganyan. Ang bigas, ganyan nakakonti, oh. Wala na sa tamang direksyon ng utak. Sabi ko, ano yan, tito, maglulugaw ka? Hindi, di ba ganyan, ang ganito daw yung tubig? Sabi ko, hindi, ang ganito lang yan, tatansay mo yan. Wala na sa direksyon ng utak. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Totoo yan. Huwag niyong itanggilat yan. hindi ko siya sabi totoo yung nagdodroga si Ang sinabi ko, yung mapagsamantala na ang iba. Kasi ito nga napabayaan, 3 years na bago matuklasan eh. Kung walang pagsasamantala, sana tuklasan na. Tama, mali. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Ibig sabihin, tinago. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nililigtas niya pa rin kapatid niyo kahit ganyan, no? Yan ba sabihin niyo paninira? Yung nakita niyo lang, yung ayaw niyo marinig. Pero yung dapat niyo marinig, kay Amy, hindi niyo na pinakinggan. Diba? Diyan kayong mali. Tignan mo yung tema, isa-isahin mo. May laman, may puso yung sinasabi niya. Nililigtas niya kapatid niya sa mga nasa kapaligid sa kanya. Mga bugok talaga kayo mag-isip. Gagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot. Oh, ito kung mapatunayan si Sara talaga walang kasalanan, ano kayo ngayon? Kalagitnaan ng issue si Sara, magnanakaw, kalagitnaan ng kainitan, hindi tanga si Sara, mga bugok. Sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan. Ito na, painggan nyo, yung kasaysaya talaga, sumasang-ayon kay Amy. Dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto.
68 years old na rin si Bongbong ngayon. O, tabi sigaw ng INC nagbibigla lang kasi yung sigaw na yan. Pero walang sinabi niya na Duterte o BBM resign. Walang ganyan ang INC. Di ba? Walang ganyan. Ibig sabihin, kay Amy lang talaga yan. Nabigla nga lahat kami. Doon ako kasi lahat nagsalita si Chavit gusto magsalita ni Chavit ng laban sa administrasyon. Pero sabi ni Chavit, ayoko magsalita kasi may usapan kami rito Sa ibang lugar ko sasabihin, sabi niya. Alam ni Chavit, lahat na kinausap yan. Eto si Amy, bakit, di ko alam ba't na ganito? Pero pinabayaan na lang, di pinatayan ng mic, tulad na siya sabi ng iba, dapat daw patayan, hindi na pagagawin ng INC yun. Dito, kaya pinagsalita siya kasi bilang senador, at yung laman naman na siya sabi niya, hindi naman puro laban. May pagmamalasakit sa bayan at sa kapatid. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Walang utang na loob itong si Junior. Totoo lang. Palagay natin si Duterte nagkasala, no? Palagay natin, no? Nagkasala sa tao. Hindi naman sa inyo talaga. Kasi lang sabihan kapag palagay natin, sinabihan ka ni Duterte ng Adictus Benedictus si BBM. Tapos napalibing naman yung tatay mo. Sana i-quits mo na lang. O sana dito mo na lang kasuhan sa Pilipinas. Bakit minayaan, pinadala? Wala akong magagawa Ba't pinadala sa ICC? Hindi ka nagpadala. Bakit mo hinayaan dalhin sa ICC? Hindi ka nga nagpadala sa ICC, pero hinayaan mo. Di masahol ka pa sa nagpadala? Tama, mali? Di ba? O ganito, may baril ka. May nagnanakaw sa kapitbahay mo. Pwede mo naman tutukan siya. Oy, ba't ka nagnanakaw? Kita mo, magnanakaw talaga Hindi, nakita mo. Oy, ano ka? Ngagawin mo. Sir, nakawin ko lang yung TV. O sige, bahala ka na. Kunin mo dyan Huwag mo ako istorbohin dito. Sige nga. Parehas ka, di ba? Masahol ka pa sa nagnakaw. Dahil pinayagan mo yung magnanakaw Pero pinayagan mo si Duterte na ulihin nila dalhin sa dahig. Hindi ba naiintindihan ng karamihan yon? Sige nga, walang utang na loob. Natutuwa kayo sa ngayon kasi kalaban nyo si Duterte. Pero dadating ang panahon, yung hindi nyo kakalaban, uhulihin na sa parehas na pagkakataon. Sasabihin nyo, totoo pala. Hindi lang pala dahil sa tao kaya kami nagagalit na hulihin siya, kundi dahil sa soberenya ng bansang Pilipinas na minsan ipinaglaban ng mga Pilipino ang bansang Pilipinas, isinuko lang ng isang taong nakaupo. Tama, mali? Soberenya tayo yun ganyan pala talaga Pilipinas. Ano ba nangyayari dyan? Walang walang awa to. Ako nakikita ko Oo, sige, tatrabaho siya. Okay siya. Mabait siya. Pero ibahin mo yung awa sa bait. May taong mabait pero walang awa. Huwag mo lalahatin. Mabait siya kasi baka may kailangan. Oo. Yeah. Walang pinagkaiba sa nangarulin. Nangarulin, mayaman ka. Nagbigay ka sa bata. Masama, mabuti. Mabuti, mabait. Nagbigay Mayaman ka. Pero ang binigay, piso lang. May awa ka sa bata? Wala! O di merong mabait pala pero walang awa. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik!
dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Naku po, hirap nito. Sandro, pa-hair follicle ka na para yung tita mo, gusto mo mapahiya, pa-hair follicle test ka. Huwag yung biglang mag-resulta na. Ito, resulta ng hair follicle test ko, wag official ka ng gobyerno. May pera ka. Iisipin ng tao, baka sa sinarili mo lang yan o nagbayad ka. Dapat live on cam. Ito, procedure ko, nasa hospital ako ngayon. Ito. Dapat yung doktor, independent, hindi kakampi nyo, hindi kakampi nila. Dapat private doctor na ka talaga. Dapat Supreme Court ang mangilam na. Hindi ko lang kung Supreme Court, ha? Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Yan, no? Tignan mo, invento ba yan? Ayoko sabihin totoo, pero tanong ko sa inyo, invento ba yan? Sa loob ng halos Pamilya niya na nasangkot, yun na hindi niya naman mapalagpas. 4 na dekada, wala akong ibang 4 na dekada pinag-uusapan, hindi itong taon lang to, ha? 40 years na from now, 70 sila. Isabi, edad ni BBM niyan, mga 30 plus pa lang, 28 pa lang. Siya, mga line of 30 na, mga 30 na si Amy niyan. Kung 40 na dekada pinag-uusapan. So, anong kinalaman nyo para sabihin nyo dito totoo? Ito nakakabatid ng kapatid. Hindi ko naman sinabi totoo yan. Ang sa akin lang, gusto kong malaman kung totoo ba to o hindi. Nagtatanong lang ako. harap, kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. O ano siya sabi mo, Montulpo, na yung siya sabi ni Amy, sinira niya yung pangalan ng pamilya Marcos. Siya nagbabawi o hindi masama ang Marcos. Nililinis niya dahil sa dinumihan ni Junior. Di ba? Napaka-intindi ho. Ang mga loyalista, mga pinklawan, hindi na intindihan to siya sabi ni Amy. Doon lang sila sa pinakinggan ni Amy, nagda-drugs daw si Junior, tapos na. Pero ito, hindi nila pinakinggan. Barado na utak at tenga nila. Pakinggan mo ulit to, yung mga vlogger dyan, pakinggan nyo ulit to. Simulan nyo sa simula hanggang sa katapusan, manamnamin nyo bago kayo mangusga. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Ang ganda ng sinabi. Ibig sabihin, tulungan natin na sa anong paraan, sa mabuting paraan. Na alin yun? Wala ko iba na isip na mabuting paraan, ha? Sa akin lang, ha? Hindi ko pwede sabihin BBM resign, hindi po pwede. Kasi yung katumbas na sinabi niya, parang gano'n na nga eh. Tulungan, tinawag ng mga kapulisan, mga tinawagan na niya. Tulungan natin, ibig sabihin, huwag natin kampiyan, parang dating sa akin ha. Pero sa anong paraan para naisip ko, sa anong paraan para mapabuti si BBM? Magpa-hair follicle. Sa akin lang, para matapos na. Pag nag-pasit negative, balikan natin si Amy. Buisit ka. Pinaniwala mo kami. Ganun lang kasimple. Bakbakan natin si Amy. Tama, mali? Ayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan.
Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, O, real talk yan! Real talk yan! Tutulan yung mga vlogger ng BBM. Real talk yan! pagdakip sa dating Pagtakpan nyo. O, sige, yung $59. Mahigit. Pagtakpan nyo na mahusay si Junior. Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala. Ito pa, dagdag ko ay mimikulang. Trahedya, mga lindol, matinding baha. Nangyayari sa panahon ni Junior. Maski ang Panginoon, hindi ko dinadamay ang Panginoon pero sa Biblia, nangingialam kapag ang leader ay masama. Hindi ko sinabi masama si BBM. Kayo humusga kung ano. Sinabi ng banal na kasulatan. Binigyan ko lang kayo ng idea. Sa taong bayan, ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Yun po. Hanggang dito lang po muna tayo, no? Ito po ay lahat ay aking opinion, Chorya. Ngayon, ang sa akin lang po, para matapos na to, magpa-hair follicle test lahat. Pati si Sarah sama. At ng official ng gobyerno sama lahat. Para hindi unfair kay Marcos. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Walang dahilan kung ba't hindi ka aayaw. Hindi na para panahon yun na umayaw. Lalo, public servant ka, pasahod ka ng taong bayan, walang dahilan. Isa nakikita kong dahilan ba't ayaw. Ito lang ha. Ito lang ha. Sa akin lang ha, opinion ko lang, Chorya ko lang ha. Totoo ang sinasabi. Wala lang alibay. Huwag nyo na sabihin, ba't naman yung Duterte, dati tumanggi rin naman. Huwag nyo na ikumpara yun. Yung ngayon ang isipin nyo, yan ang hirap sa inyo eh. Ibig pala sabihin, si Duterte tumanggi, dapat tumanggi rin si BBM. Di ba? Wala akong pakialam, di ako DDS. Paano ibang taong bayan ang hihingi ng accountability? Paalam sa inyong lahat.